Speaking of, nung nakarang episode, ang pintuan isara. Nakita ko, yung pinag-uusapan natin na sabi ko, ang Green Bones, ang isa sa pinaka-exciting siguro, aside from Uninvited. Siyempre, bias talaga ako sa Uninvited ni Ate V. Dahil talaga naman nangangabog, hindi lang dahil ako isang Vilmanian. Nangangabog naman talaga yung pelikula sa maraming aspeto, particular na at nangunguna na yung acting, yung role ng isang Vilma Santos na dual ang role niya rito bilang Eva at Lilia. Pero this time, pag-uusapan natin, ang isa pa sa talaga nagpakabog din ng dibdib ko sa trailer pa lang, with all due respect sa mga ibang movie trailers or entries na napanood ko, ang Green Bones ni Sig Dulay ng GMA Pictures sa panulat ng national artist at kaibigang kababayang uragong tugang na si Ricky Lee. Grabe! Alam mo, sinabi ko talaga ito dati pa, consistent, sa mga mambabash dyan, makinig kayo. Panoorin nyo yung mga previous kong episodes nung mga nakaraang panahon kung gaano ako talaga pinupuri at naghahaliluya sa husay ng isang Dennis Trillo. Dennis Trillo. Sabi ko nga, isa sa mga aktor ng henerasyong ito na talaga namang maikukumpara ko na sa mga inabutan kong mga magagaling, di kalibre at mga matatawag kong mga best actor of all seasons or di ba, best actor the greatest actor of all time na matatawag gagaya ni na Vic Silayan, Dindo Fernando, Jay Ilagan, Ruben Rustia, of course Christopher De Leon, Eddie Garcia. Wow! Itong Dennis Trillo na to, grabe, trailer pa lang po ng Green Bones ang napanood ko. Sabi ko nga, nako, parang may tulog si Aga Mulak sa Uninvited. Na ang galing-galing din sa trailer ni Aga Mulak kasi ibang Aga Mulak yung naramdaman ko doon. At talagang pumasok sa mga buto-buto ko, no? Pero yung Dennis Trillo, ay nako, wala masyadong dialogue. Pero yun na, sana hindi ko ma-preempt. Sana hindi ko ma-preempt. Oo, pero ang husay talaga. Ibang klase. Alam nyo, kung napapanood nyo siya sa mga fans ni Dennis Trillo dyan, o sa mga nakakapanood man sa kanya sa Pulang Araw, kasuklam-suklam yung karakter niya doon bilang isang Japanese officer, di ba? Rapist, mamamatay tao, etc. Tapos ang galing-galing pa mag-deliver ng hindi ako pero pag nakakarinig ako ng mga nanonood din ako ng mga foreign films, alam ko na pinag-aaralan ni Dennis yung pagsasalita ng Hapon. Ay grabe. Dito sa The Green Bones, sana talaga, alam mo, yung Firefly last year na nagwaging Best Picture nga ba? At saka Best Director ba sa doon si Sig Dulay, na siya rin director dito, ay sana ganun din ka-intense or mas mahigitan pa nila kasi this is about yung prisoner's life na gusto na nakitaan ng hope, and yet dinidiktik ng society niya dahil ang role din dito ni Ruru Madrid is parang napag-initan niya itong si Dennis Trillo sa preso bilang alam niya kasi akala kasi talagang mamamatay tao ito pero hindi niya nakikita yung kaloob-looban ng ang ganda nung twist ng pelikula na kasama din diyan nakita ko doon of course my baby Royce Cabrera, talagang inuna ko na si Royce Cabrera, Michael De Mesa, ang aking kumpadre na si Ronnie Lazaro, Isa Calzado, Alessandra De Rossi, Sofia, ano apelyido na Sofia? Basta sa GMA, sorry po. And sa direction nga ito ni Zig, and nandiyan din si Wendell Ramos. Yon, nakita ko rin si Wendell Ramos during the MediaCon. Basta ang pinag-uusap pa lang natin po dito trailer, sabi ko nga yung trailer, ang laking bahagi o ang laking party nun para ma-attract or maka-generate ka ng, alam mo yun, ng buzz, ng good words, di ba? And hindi man ito full length pa, kaya nga ang taas ng expectation ko dito sa The Green Bones, or dahil ang ganda, ang husay ng casting at kumbaga dalan-dalan ni Dennis Trillo yung kabuuan nung pelikula base sa trailer. Again, base sa trailer. Yung mga manguhusga na naman dyan, pakinggan ang sinasabi ko. So, yun lang.
at this early, kino-congratulate ko. Sana nga ay hindi ako magkamali or hindi ako nagkakamali na nagbibigay ako ng ganito kagagandang mga salita para sa Green Bones, kasi ang taas rin naman talaga ng inaasa natin, lalo pat napatunayan naman na ni Direk Zig Dulay last year na magaling siyang direktor, magandang pelikulang ginagawa niya. Lalo pat ang sumulat dito sa Green Bones ay ang ating kaibigan at talaga namang kapwa kababayang urago na mahal ko, si Kuya Ricky Lee, ang isang national artist. So, di ba? So, well, ang daming entries na sa 10 entries na to, lahat sila exciting. Sabi ko nga, kahit nga yung Himala, hindi ko nga akalain na, syempre, naging pelikula na yun ng 1982. Again, Ricky Lee ang nagsulat niyan. This time, musical naman siya. Nakakakilig din at saka nakakakilabot din yung mga narinig kong kantahan doon. Vince De Jesus, ang galing-galing mo talaga. Pero ibang episode po yon para sa Himala the Musical na dinirect naman ni Pepe Jokno. Pero Green Bones, congratulations at this early. At sabi nga ni Ruru Madrid at saka ni Dennis, bonus na lang yung mga acting awards if ever man mapapansin ang husay nila sa pagganap, dahil ang ine-expect po nila ay magkaroon din ng magandang posisyon sa box office, dahil syempre nga naman pag maraming nanood, maraming nasiyahan, maraming natuwa, parang sobrang magandang regalo na po yun sa kanila. Again, ang Green Bones po ay isa lamang po sa 10 kalahok sa darating na Metro Manila Film Festival. Mula po dito sa Unbearable Channel, nagpapasalamat at nag-iimbita sa inyong lahat, Papa Ambet Nabus!